Sa isang liblib na barangay sa baybaying bahagi ng Bicol, namumuhay ang mag-asawang sina Mang Rodolfo at Aling Lorna. Kilala sila bilang mga basurero o mas maayos pakinggan, mga ngalakal ng basura, namumulot ng plastik, bote, dyaryo, bakal at kung ano-ano pa sa mga tambak ng basura upang ipagbili sa junk shop sa kabilang bayan. Araw-araw silang bumabagtas ng mahigit 3 kilometro sakay ng kalawangin nilang kariton, hinihila ng lumang bisikleta ni Mang Rodolfo. Maaga silang gumigising upang hindi abutan ng matinding init ng araw at upang maagap sa mga basurang bagong itinatapon pa lang ng mga taga-bari. Mahirap ang kanilang buhay. 5 taon na silang mag-asawa ngunit hindi sila nabibiyayaan ng anak. Ang maliit nilang barong-barong ay gawa lamang sa pinagtagpitag yero, trapal at kahoy na galing pa sa dating nasirang kubo ng kapitbahay. Kahit payak ang kanilang pamumuhay, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Pareho silang masayahin at marunong makontento sa biyayang kauntiman, basta galing sa marangal na paggawa. Rudy, iyan na ang almusal mo. Lugaw ulit pero may kaunting tuyo. Salamat sa Diyos at may nahuling isda si Mang Pedro kahapon. Wika ni Lorna habang inaabot ang pinagsalo-saluhang pagkain. Salamat, asawa ko. Basta't kasama kita, busog na ako. Pabirong sagot ni Rodolfo habang kinukuha ang mangkok. Pagkatapos nilang kumain, agad nilang inayos ang mga sako at lumang kariton. Sumakay si Lorna sa likod habang si Rodolfo ay pumadyak. Dumaan sa mabatong daan patungo sa kalapit na subdivision kung saan karaniwang may malalaking tapunan ng basura. Araw yon ng Miyerkules at kabisado na nilang maraming itinapong gamit kapag patapos na ang katapusan ng buwan. Sa isang sulok ng tambakan, may namataan si Aling Lorna na tila makinang na bagay na natabunan ng sirang karton. Rudy, teka lang. Parang may kumikislap doon, oh. Bumaba si Lorna at dahan-dahang hinukay ang makapal na basurahan. Doon niya nakita ang isang pares ng maliit ngunit kumikislap na gintong sapatos. Hindi ito basta ordinaryong sapatos. Ang kabuuan nito ay kumikinang na tila tunay na ginto. May disenyo ng mga maliliit na bituin at sa gilid nito ay may ukit na kakaibang wika na tila sinaunang baybayin. Maliit ang sukat nito, parang pambata o mas maliit pa. Rudy, tingnan mo. Parang laruan lang pero parang totoo ang ginto. Baka costume lang yan. Pero teka, ang bigat nito para sa laruan, ha? Sagot ni Mang Rodolfo habang sinusuri. Biglang may umihip na malamig na hangin kasunod ng bahagyang pagyanig ng lupa. Napatingin silang dalawa sa paligid. Napakatahimik. Parang tumigil ang oras. Maging ang mga ibon sa paligid ay hindi kumikibo. Ano kaya to? Rudy, may kakaiba sa sapatos na yan. Dahil sa pag-uusisa at bahagyang pagkagutom, nagpasya silang dalhin ang sapatos pa uwi. Pagdating nila sa bahay, nilinis ni Lorna ang sapatos at inilagay ito sa ibabaw ng kanilang lumang altar na gawa sa kahoy. Hindi pa sila natutulog nang may marinig silang kaluskos sa labas ng kubo. Akala ni Mang Rodolfo ay dagalang, kaya dahan-dahan siyang lumabas upang silipin. Ngunit laking gulat niya nang makita ang isang maliit na nilalang. Mga isang dangkal lang ang taas, nakasuot ng kasuotang gawa sa dahon. May mahabang balbas at tila ginto ang balat. Bakit mo kinuha ang aking sapatos? Bulong ng munting nilalang, ngunit malinaw na malinaw ang tinig sa pandinig ni Rodolfo. Napaatras siya sa gulat. Duwende! Bulong niya sa sarili. Tumayo ang duwende sa gitna ng kanilang bakuran, nakatingin sa kanya at muling nagsalita. Ako si Maharlik, tagapag-ingat ng gintong sapatos. Hindi iyon basta laruan, kundi mutyang nagtataglay ng sinaunang kapangyarihan. Kung nais ninyong mapanatili ito, kailangang patunayan ninyong karapat-dapat kayo. Pagkasabi niyon, biglang nawala ang duwende na parang bula, parang usok na itinaboy ng hangin.
Agad na pumasok si Rodolfo at ikinuwento kay Lorna ang nakita. "Lorna, may duwende sa labas. Kinausap ako." "Ha? Naku Rudy, baka pagod ka lang. Baka imahinasyon mo lang yan." "Hindi, totoo. At mukhang hindi tayo basta-basta nakapulot ng basura. Parang ito ang magiging simula ng pagbabago sa buhay natin." Hindi na sila halos nakatulog sa magdamag. Sa pagsikat ng araw kinabukasan, magugulat na lang sila sa unang himala ng gintong sapatos. Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na ang mag-asawa. Bagamat puyat at balisa mula sa kakaibang karanasan noong gabi, pinilit pa rin nilang bumangon upang makapaghanap buhay. Ngunit pagkabukas pa lamang ng pinto ng kanilang barong-barong, isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang bumungad sa kanila. Ang dating maputik at mabatong harapan ng kanilang bahay ay tila nilatagan ng makinis at bagong simentong daan. Sa tabi ng kariton, may nakalagay na malinis na kahon ng pagkain. May tinapay, bigas, gulay, itlog at dilatang sardinas. At sa may gilid ng puno ng saging, may nakatirik na maliit na karatula na may sulat sa matandang baybayin, ngunit sa ilalim nito ay may malinis na papel na may salin sa Tagalog. "Ito ang unang gantimpala sa kabutihang loob ninyo. Maging tapat, maging masikap at huwag maging sakim. Maharlik, tagapag-ingat ng gintong sapatos." Napamulagat si Lorna. "Rudy, nakikita mo ba to? O nananaginip lang ako?" "Kahit pisilin mo pa ako, Lorna, alam kong totoo to. Ito ang sinasabi ko sa iyo kagabi. Ang duwendeng si Maharlik." Agad nilang dinala ang kahon ng pagkain sa loob. Hindi na nila kailangan pang maghanap ng agahan. Habang kumakain, masayang pinag-usapan ng mag-asawa ang pangyayari. "Rudy, sa palagay mo, totoo kaya ang sinasabi ng duwende? Na may kapangyarihan ng gintong sapatos?" "Hindi ako sigurado, Lorna. Pero kung totoo ngang may kapangyarihan ito, dapat ingatan natin. Baka ito na ang sagot sa mga panalangin natin." Pagkatapos kumain, napagpasyahan nilang hindi muna mamumulot ng basura sa araw na iyon. Sa halip, tinignan nila muli ang sapatos na nakapatong sa lumang altar. Nang mahawakan ito ni Lorna, bigla na lang itong lumiwanag. Sa loob ng ilang segundo, ang buong barong-barong ay tila nabalot ng gintong liwanag. Napapikit sila sa sobrang liwanag at nang bumalik ang normal na liwanag, gulat silang napaupo sa sahig. Ang kanilang munting tahanan ay tila unti-unting nagbago. Ang bubong na yari sa pinagtagpi-tagping yero ay napalitan ng bagong pawid at matibay na kahoy. Ang lumang sahig na kahoy ay tila naging makinis na tabla. Ang dingding ay mistulang bagong pinturahan at ang mga basag na bintana ay pinalitan ng malinaw na salamin. "Rudy, tingnan mo ang ating bahay. Parang hindi ito panaginip, Lorna. May kapangyarihan nga ang sapatos." Tumakbo sila palabas at muling sinilip ang paligid. Nandun pa rin ang kariton, ngunit sa halip na sira-sira, ito ay mukhang bago at matibay na. Kahit ang bisikleta ni Rodolfo ay naging makintab, parang bagong bili. Hindi nila malaman kung matatakot ba sila o matutuwa. Ngunit isa lang ang malinaw, ang gintong sapatos ng duwende ay hindi ordinaryong bagay. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa loob ng kanilang bagong ayos na kubo, biglang may lumitaw na liwanag mula sa altar. Mula rito ay unti-unting humugis ang anyo ni Maharlik, ang duwende. Nakita na ninyo ang kakayahan ng sapatos, ngunit ang gantimpala ay may kaakibat na tungkulin. Mula ngayon, kayo ay tagapangalaga ng mutyang ginto. Gamitin ninyo ito sa kabutihan at huwag ninyong hayaang mahulog sa kamay ng mga sakim. Lumuhod si Rodolfo at Lorna. "Maraming salamat, Maharlik. Ipinapangako namin, gagamitin namin ito sa kabutihan." Ngumiti ang duwende. "Ang tunay na kayamanan ay nasa puso. Kapag nanatili kayong dalisay,
Mas marami pang himala ang darating. At sa isang kisap mata, nawala si Maharlik. Muling bumalik ang katahimikan. Kinabukasan, isang matandang babae ang kumatok sa kanilang bahay. Payat, pagod, at tila gutom. Ito na ang magiging unang pagsubok ng sapatos. Maagang nagising si Lorna upang maglinis ng bakuran. Habang sinisiguradong maayos ang paligid ng kanilang tahanan, bigla siyang nakarinig ng mahihinang katok sa pintuan. Agad siyang tumakbo at pinagbuksan. Sa harap niya ay isang matandang babae. Nakayuko, may daladalang sako sa likod, at ang paay putikan. Namumugto ang mata nito at halatang pagod na pagod. Anak, pwede bang makahingi ng tubig? Mahinang wika ng matanda. 3 araw na akong naglalakad. Nawawala ako at wala akong makain. Walang alinlangan si Lorna. Pasok po kayo, inay. Pahinga po muna kayo. Tinawag agad ni Lorna si Rodolfo. Rudy, may matandang babae. Gutom na gutom. Kumuha ka ng tubig at pagkain. Agad namang sumunod si Rodolfo. Inabutan nila ang matanda ng malamig na tubig at kaning mainit, kasama ang natirang sardinas at itlog mula sa kahong bigay ng duwende. Habang kumakain ang matanda, napatingin ito sa paligid. Napansin ko, iba ang aura ng tahanan ninyo. Mainit pero hindi mainit sa balat, mainit sa puso. Hindi pangkaraniwan ang kabutihang nakita ko rito. Sambit ng matanda habang tumitig kay Lorna. Nagkatinginan ang mag-asawa. May tila misteryo sa tinig ng matanda na para bang hindi lang ito basta ordinaryong nilalang. Nakikita ko, may mutyang nasa inyong pangangalaga. Dagdag pa nito. Ingat kayo mga anak. Dahil sa bawat biyayang tinanggap, may kapalit na pagsubok. Hindi lahat ng ngumiti sa inyo ay kaibigan at hindi lahat ng kalaban ay may sungay. Pagkasabi nito, tumayo ang matanda at ngumiti. Maraming salamat sa inyong malasakit. Tandaan ninyo, ang ginintuang puso, higit sa gintong sapatos. Lumakad palabas ang matanda at sa isang kisap mata, nawala ito sa paningin. Napamulagat si Lorna at Rodolfo. Hindi man nila tahasang sabihin, pareho nilang alam, hindi iyon basta-bastang matanda. Kinagabihan, muling lumiwanag ang gintong sapatos sa altar. Isa na namang kakaibang panaginip ang dumapo sa mag-asawa habang sila'y natutulog. Sa panaginip, nakita nila ang isang malaking lungsod, puno ng yaman, karangyaan at kasinungalingan. Sa gitna ng lungsod ay naroon ang isang lalaking sakim, may maitim na anino sa likuran at tila may kapangyarihang naghahanap sa gintong sapatos. Sa likod ng aninong iyon ay isang nilalang na may mapupulang mata. Isang itim na duwende, nakasuot ng itim na balabal at may baluktot na tungkod. Ang nilalang ay bulong ng bulong sa lalaki, tila tinuturuan kung paano makuha ang kapangyarihan ng mutya. Nagising ang mag-asawa ng sabay-sabay, pawis na pawis at humihingal. Rudy, may masamang nilalang na gustong kunin ng sapatos. Oh, Lorna. At may tao siyang ginagamit. Isa siyang ganid. Hindi natin alam kung kailan siya darating. Mula sa altar, lumitaw ang anino ni Maharlik. Tama kayo. Nagsimula na ang paggalaw ng kadiliman. Ang gintong sapatos ay matagal nang pinagtatangkaan ng mga sakim at masasamang engkanto. Ang huling tagapangalaga bago kayo ay nilamon ng kasakiman. Nanlumo si Lorna. Ano ang dapat naming gawin? Panatilihin ang kabutihan sa puso. Tutulungan ko kayo hanggat ako'y may lakas. Ngunit ang laban sa kasakiman ay sa puso talaga nag-uugat. Kinabukasan, bumalik sila sa pamumulot ng basura, ngunit may kakaibang nangyari. Habang sinusuyod nila ang isang lumang tambakan, isang lalaki ang lumapit sa kanila. Nakasuot ito ng mamahaling polo, may suot na salamin, at may kasamang 2 lalaking mukhang bodyguard. Magandang araw. Ako si Mr. Castillo, negosyante. Napadaan ako sa baryo ninyo.
Narinig kong may nakapulot ng di pangkaraniwang sapatos. Gusto ko lang sanang bilhin kung sakali. Nagkatinginan sina Rodolfo at Lorna. Hindi nila alam kung paano nakarating sa estrangherong ito ang tungkol sa sapatos. Pasensya na po, wala kaming ibinebenta. Maagap na tugon ni Lorna. Ngumiti si Mr. Castillo, ngunit malamig ang tingin. Sayang, nag-aalok sana ako ng 2 milyong piso. Pero kung magbabago ang isip ninyo, babalik ako. Pagkaalis ng lalaki, nanlamig si Rodolfo. Lorna, siya ang lalaking nakita natin sa panaginip. Oh, Rudy, narito na siya. Nagsisimula na ang pagsubok. At sa kanilang puso, naramdaman nila na ang tunay na laban ay hindi lang laban para sa gintong sapatos, kundi laban para sa kanilang dangal, prinsipyo at puso. Makalipas ang 2 araw, tila naging usap-usapan na sa buong barangay ang misteryosong pagbabago sa tahanan ng mag-asawang Rodolfo at Lorna. Mula sa dating barong-barong ay naging malabahay kubo sa anyo. Ngunit ang ganda at kinis ng pagkakayari ay higit pa sa inaasahan ng mga taga rito. Ilang kapitbahay ang nagsimulang magtanong at hindi nagtagal, umabot na ang balita sa mga taong mapagsamantala. Hoy pare, narinig mo ba? Yung mag-asawang basurero, may napulot daw na gintong sapatos, tapos biglang gumanda bahay nila. Bulong ng isang matabang lalaki kay Ka Arnel, isang dating pulis na natanggal sa serbisyo dahil sa katiwalian. Mukhang may laman ng tsismis. Baka may mutya nga. Kapag nakuha ko yon, yayaman ako't babawiin ko ang lahat ng nawala sa akin. Sabay ngisi ni Arnel. Hindi siya nag-iisa. Sa kabilang dako ng barangay, may isa pang nilalang na nakatunog sa mahiwagang balita, si Apo Gubat, isang albularyong kilala sa panggagamot, ngunit may lihim na pagkiling sa itim na mahika. Isa siya sa mga tagasunod ng itim na duwending engkantado na nakita sa panaginip ni na Lorna at Rodolfo. Sa wakas, lumitaw na ang gintong sapatos. Bulong ni Apo Gubat habang nakatitig sa itim na palayok na may usok na umiikot. Dapat itong mapasakamay ng itim na lahi. Hindi ito para sa basurang gaya nila. Samantala, sa bahay ni na Lorna at Rodolfo, isang bagong hamon ang dumating. Habang sila'y namumulot pa rin ng basura bilang bahagi ng kanilang pangakong mamuhay ng payak, dumami ang mga mata na nagmamasid sa kanila. Mga mata ng pagdududa, pag-iimbestiga at pagnanasa. Isang hapon, nadatnan nila ang isang grupo ng kabataan na sinusubukang silipin ang loob ng kanilang bahay. Uy ate, totoo bang may ginto kayo sa loob? Pasilip naman. Baka may mga baril sila sa loob, baka smuggler. Sigaw pa ng isa, nagtatawanan. Tinawag ni Rodolfo ang mga bata at marahang pinagsabihan. Mga anak, hindi kami mayaman. Masuwerte lang kami sa mga biyayang galing sa Diyos. Hindi lahat ng liwanag ay ginto at hindi lahat ng ginto ay nagpapasaya. Ngunit hindi lamang mga bata ang kumakalap ng tsismis. Maging ang kapitan ng barangay ay nagsimulang magtanong-tanong at ilang pulis ay sumilip na rin sa lugar dahil sa sumbong ng posibleng kayamanang ilegal. Habang papalalim ang gabi, muling nagpakita si Maharlik, ang gintong duwende, sa kanilang altar. Ngunit ngayong gabi, may mas malalim siyang babala. Hindi lamang sakim na tao ang naghahanap sa mutya. Pati mga nilalang mula sa ibang mundo ay nabalitaan na ang kapangyarihang hawak ninyo. Kailangan ninyong maging maingat. Sa ilalim ng gabi, may mga mata sa anino. Hindi lang kayamanan ang gusto nila, kundi ang pagbagsak ng may mabuting puso. Natatakot na po kami, sagot ni Lorna habang yakap ang sapatos. Paano kung makuha nila ito? Paano kung hindi kami sapat? Tumango si Maharlik. Kapag ang mabuti ay nanahimik habang ang masama ay kumikilos, ang dilim ay yumayabong. Ngunit kapag ang mabuti ay tumindig,
Kahit anong dilim ay kayang talunin. Anong dapat naming gawin? Tanong ni Rodolfo. Inyong isabuhay ang kabutihan. Gamitin ang mutya sa oras ng matinding pangangailangan lamang. At higit sa lahat, huwag hayaang matangay ng kasakiman ang inyong puso. Pagkaalis ni Maharlik, lumamig ang hangin sa paligid. Napansin ni Rodolfo na may mga bakas ng paa sa harapan ng kanilang bahay. Mga bakas na maliit, ngunit hindi sa tao at hindi rin kay Maharlik. Lorna, may ibang duwende na, hindi kakampi. Sa labas ng kanilang tahanan, may isang pares ng mapupulang mata na nagmamasid mula sa anino ng mga punong saging. Ang itim na duwende, tahimik na nagbabantay, naghihintay ng tamang oras upang umatake. Gabi-gabi na lamang, may naririnig na mahihinang kaluskos sa paligid ng bahay ni Rodolfo at Lorna. Minsan ay tila may kumakaluskos sa bubungan. Minsan na may bahagyang yabag sa likuran ng bahay. Ngunit tuwing sisilipin ni Rodolfo, wala siyang makikitang tao o hayop man lang. Hindi rin sila mapakali. Kahit wala silang ginagawang masama, ramdam nilang sila'y pinapanood, sinusundan at binabantayan. Kahit ang mga kalapit na kapitbahay ay tila lumalayo na rin sa kanila. Lorna, napapansin mo ba? Parang ang mga tao, nag-iiba na ang tingin sa atin. Bulong ni Rodolfo isang gabi habang sila'y kumakain. Oh, Rudy, parang may galit, parang nagdududa sila. Dahil siguro sa inggit, dagdag ni Rodolfo. Kasi kahit tayo'y dating basurero, bigla na lang tayong nagkaroon ng bahay at kaunting ginhawa. Napayuko si Lorna. Pero hindi naman natin ninakaw to. Biyaya to. Galing sa mabuting gawa. Hindi ba't sabi ni Maharlik, pagsubok ito? Tumango si Rodolfo. Oo. At mukhang ang tunay na pagsubok, magsisimula pa lang. Sa kabilang dako ng barangay, sa paanan ng masukal na kagubatan, nakatayo sa isang kubong luma at nakakatakot si Apo Gubat. Sa gitna ng kanyang altar na puno ng bungo ng hayop, tuyong halaman at mga papel na may sulat baybayin ng itim na engkanto, nakalutang ang imahe ng gintong sapatos. Sa harapan niya ay isang palayok na may apoy na asul at usok na kulay abo. Gintong sapatos ng mga engkanto, ipinagkaloob sa dalawang mahihirap, dalawang tapat, dalawang hadlang. Sigaw ni Apo Gubat habang kinakausap ang apoy. Lumabas mula sa usok ang imahe ni itim na duwendeng engkantado, ang pinunong nilalang ng kadiliman sa mundo ng mga duwende. Ang kanyang katawan ay gawa sa usok at anino at ang kanyang mata ay kasing pula ng apoy ng galit. Kung hindi makukuha sa pangako ng yaman, kunin ito sa takot. Handa na po ako, Ginoong Kadiliman, sagot ni Apo Gubat. Gagamitin ko ang mga taong sakim at mga nilalang ng kagubatan. Hindi sila magtatagal. Simulan mo ang anino. Gumising ka ng inggit. Ihasik ang takot. At kapag sila'y nagduda sa isa't isa, doon natin sila ibabagsak. Kinabukasan, habang nagbabalik sa pamumulot ng basura sina Rodolfo at Lorna, bigla silang nilapitan ni Kapitan Greg, ang kapitan ng barangay. Rodolfo, Lorna, may mga reklamo. Sinasabi ng ilang kapitbahay na may ginagawa kayong ritual gabi-gabi, na kayo raw ay albularyo o may lihim na kaalaman. Nagulat ang mag-asawa. Kap, hindi po totoo yan. Kami po'y namumulot pa rin ng basura. Hindi po kami nagtatago ng anuman. May himala lang pong dumating sa amin. Himala? Napailing ang kapitan. Sana nga, pero ayaw natin ng gulo rito. Huwag nyo na lang munang palalain ang sitwasyon. Kung maaari, huwag na muna kayong lumalabas sa gabi. Habang papalayo si Kapitan Greg, napansin ni Rodolfo ang dalawang lalaking pamilyar. Sila ang mga kasama ni Mr. Castillo, ang negosyanteng nagtangkang bilhin ang sapatos. Lorna, bulong niya,
Nakapaligid na sila. Pagsapit ng gabi, biglang bumagyo. Malalakas ang hangin at ulan. Habang natutulog ang mag-asawa, may narinig silang mahinang kaluskos. Hindi na ito kaluskos ng pusa o hangin, kundi tila paghakbang ng paa. Marahan, palapit. Agad bumangon si Rodolfo at dinampot ang machete sa gilid ng pinto. Lumabas siya at sinipat ang paligid. Doon niya nakita ang 3 anino, palihim na pumapasok sa gilid ng kanilang bahay. Isa ay may hawak na itak, isa ay may bag, at ang isa naman ay tila may hawak na garapon na may apoy, isang uri ng aswang o engkanto laman na may kapangyarihan. Sumigaw si Rodolfo, "Sino kayo? Anong kailangan ninyo?" Ngunit hindi sumagot ang mga ito. Sa halip, bigla silang umatake. Biglang lumiwanag ang gintong sapatos sa altar. Tumakbo si Lorna at hinawakan ito. At sa unang pagkakataon, nagsalita ang sapatos. "Tagapangalaga, ang oras ng pagsubok ay dumating na. Ipikit mo ang mata at ibuka ang puso. Ang kapangyarihan ng kabutihan ay ipapasa sa iyo." Sumiklab ang liwanag mula sa sapatos. Kumalat ito sa buong paligid at ang 3 umaatake ay nabalot ng gintong enerhiya. Napasigaw sila, natakot at nagtakbuhan pabalik sa kagubatan. Isang anino ang sumalubong sa kanila, ang itim na duwende, at nilamon silang 3 sa isang iglap. Nang humupa ang liwanag, napaupo sa lupa si Rodolfo. Niyakap siya ni Lorna. "Rudy, ito na nga talaga. Hindi na ito pangkaraniwang sapatos. Isa itong sagrado't makapangyarihang mutya." At sa kalayuan, muling lumitaw si Maharlik. "Dahil kayo ay hindi umatras, bibigyan ko kayo ng panibagong biyaya, ngunit kasabay nito ay panibagong bantay." Mula sa lupa ay tumubo ang isang gintong halaman, isang palumpong na may bulaklak na parang mata. Ayon kay Maharlik, ito raw ay panangga, isang bantay ng lupa na magbibigay ng babala sa oras ng panganib. Ngunit habang sila'y nagpapahinga, isang lihim na sulat ang dumating. Nakalagay ito sa bote at itinapon sa bintana. "Ibaba ninyo ang sapatos o isa sa inyo ang mawawala." Nagkatinginan ng mag-asawa. Nagsisimula na ang totoong digmaan. Kinabukasan ng umaga, hindi mapakali ang mag-asawa. Ang lihim na sulat na itinapon sa kanilang bintana ay paulit-ulit na laman ng isipan nila. "Ibaba ninyo ang sapatos o isa sa inyo ang mawawala." "Rudy, baka biro lang yan. Baka gawa lang ng mga batang walang magawa." Nanginginig na wika ni Lorna habang yakap ang gintong sapatos. Umiling si Rodolfo. "Hindi ito biro, Lorna. Ramdam ko. May masama talagang plano sa atin. At kung totoo ang sinabi ni Maharlik, may itim na nilalang na gustong kunin ang mutya. Kailangang handa tayo." Sa mismong araw ding iyon, humukay si Rodolfo ng maliit na hukay sa ilalim ng altar at doon pansamantalang ibinaon ang sapatos, tinabunan ng kahoy at buhangin upang hindi kaagad makita ni Numan. Habang siya'y naghuhukay, napansin niya ang kakaibang tunog mula sa ilalim ng lupa. Tila may humuhuni, hindi ng hayop, kundi ng nilalang na tila nagsasalita sa isang wikang hindi niya maunawaan. Bigla siyang napatigil. "Lorna, narinig mo yon?" Lumapit si Lorna. "Anong narinig mo?" Tumahimik ang paligid, ngunit ilang saglit pa, parang may mahinang tinig silang narinig na nagmumula sa ilalim ng lupa. "Mag-ingat, ang itim ay dumarating." Napakapit si Lorna sa braso ni Rodolfo. "Rudy, baka may daan sa ilalim ng bahay natin. Baka may lagusan ng mga engkanto." Ilang oras ang lumipas, dumating si Mang Atoy, isang matandang mangangalakal na matagal ng kaibigan ni Rodolfo. May dala siyang balita. "Rodolfo, Lorna, may kumakalat na tsismis sa kabilang bayan. May albularyo raw na gustong makuha ang kayamanan ng isang basurero. Galing ang impormasyon sa kilalang albularyong si Apo Gubat." Napakunot ang noo ni Rodolfo.
Si Apo Gubat? Hindi ba siya yung sinasabing may mga tagasunod na engkanto? Oo, siya nga. May mga alagang hayop na hindi kilala at may kapangyarihang itim. Sinasabing may kakayahan siyang mangkulam at bumuo ng anino para mag-utos. Napatingin si Lorna sa ilalim ng altar. Iyon ang nakita natin sa panaginip. Ang lalaking may mga anino sa likod. Rudy, hindi tayo ligtas. Pagsapit ng gabi, muling bumigat ang hangin. Sa labas ng bahay, tumahol ang mga aso ng ilang beses ngunit bigla ring tumahimik. Ang paligid ay tila nilamon ng malamig na ulap. Nakatulog si Lorna sa tabi ng altar habang si Rodolfo ay nagbabantay sa labas, hawak ang itak. Ngunit nang magmadaling araw na, may kakaibang nangyari. Paggising ni Lorna, wala si Rodolfo sa kanyang tabi. "Rudy?" Sigaw niya. "Rudy, nasaan ka?" Wala siyang narinig kundi ang mahinang pag-ugong ng hangin. Paglabas niya ng bahay, nakita niya ang machete ni Rodolfo, nakabaon sa lupa. May bakas ng paa papunta sa masukal na bahagi ng kakahuyan sa likod ng bahay. Agad siyang napaiyak. "Rudy, huwag mo akong iwan! Rudy!" Nang biglang lumitaw si Maharlik, pawisan, namumutla. "Lorna, si Rodolfo ay dinukot ng itim na duwende. Dinala siya sa ilalim ng lupa, sa lungga ng kadiliman. Paano ko siya masusundan?" May paraan, ngunit ito'y delikado. Dahil sa matinding pag-ibig at paninindigan, humawak si Lorna sa gintong sapatos. Muli itong lumiwanag. Sa tulong ni Maharlik, binuksan ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng altar. Isang kuweba na tila walang katapusan ng lalim. Ang nilalaman ng lagusang ito ay mga pagsubok, hindi lang ng lakas, kundi ng puso. Kailangan mong daanan ang mga anino, ang halakhak ng kasakiman, at ang salamin ng katotohanan. "Gagawin ko, basta't mailigtas ko si Rudy," sagot ni Lorna, mahigpit na hawak ang sapatos. Bago siya bumaba sa lagusan, binigyan siya ni Maharlik ng isang piraso ng dahon na tila kinulayan ng ginto. "Ito ang dahon ng diwa. Gagamitin mo ito upang makakita ng katotohanan. Ngunit isang beses mo lamang ito maaaring gamitin." Pagpasok ni Lorna sa lagusan, agad siyang sinalubong ng dilim. Walang liwanag, walang tunog. Tanging ang tibok ng kanyang puso at ang liwanag mula sa sapatos ang nagsilbing gabay. Naririnig niya ang bulong ng mga nilalang. Iiwan ka rin niya. Darating ang oras. Pag nakuha na ang ginto, mawawala rin ang pagmamahal. Tapat ka ba talaga? O ginagamit mo lang ang kapangyarihan? Pero hindi siya natinag. "Hindi! Mahal ko si Rudy. Hindi namin ginusto ang yaman. Pinagkatiwala lang sa amin." At sa gitna ng dilim, isang liwanag ang sumabog. Isang pinto ang bumukas sa harap niya. Sa kabilang dulo ng lagusan, naroroon si Rudy, nakatali sa isang upuang bato at sa harap niya. Ang itim na duwendeng engkantado, may hawak na mahiwagang tungkod na gawa sa uling at ugat ng punong gubat. Totoo nga, ang puso ng isang basurera mas malakas pa sa gintong sapatos, ani ng duwende. Ngunit tignan natin, hanggang saan ka kayang dalhin ng pagmamahal mo? Magsisimula na ang tunay na pagsubok, ang laban sa lungga ng kadiliman. Sa kailaliman ng kuweba ng kadiliman, bumungad kay Lorna ang isang malawak na bulwagan. Ang mga dingding ay itim na bato, nagliliyab sa pulang liwanag ng mga sulo na lumulutang sa ere. Sa gitna ng bulwagan ay naroroon si Rodolfo, nakagapos sa isang trono ng ugat, habang sa harapan niya ay ang itim na duwendeng engkantado, nakatayo, nakangisi, at hawak ang itim na tungkod na umiikot ang dulo sa usok at apoy. "Malayo ang narating mo, babae," sabi ng duwende. Ang tinig ay parang dalawang boses na nagsasalita ng sabay. Isa ay matanda, isa ay bata, ngunit kapwa malamig at puno ng kasamaan. "Ngunit hindi ka makakaalis dito ng buo."
Lumingon ang duwende sa paligid. Mula sa anino ay lumitaw ang mga nilalang na kanyang tagasunod. Mga aninong duwende, mga nilalang na kalahating tao at kalahating hayop, mga binulag ng kasakiman. Sila ang mga dating tagapag-ingat ng mutya na bumigay sa tukso. Ilabas mo ang gintong sapatos, utos ng duwende. Isuko mo at palalayain ko ang iyong asawa. Humakbang si Lorna. Mahigpit na yakap ang sapatos sa kanyang dibdib. Hindi siya umimik. Hindi siya nagpakita ng takot. Mabuti pa, ikaw na lang ang iwan naming buhay, bulong ng duwende. Biglang itinaas nito ang kanyang tungkod. Tumindig ang mga aninong nilalang at nagsimulang lumapit kay Lorna. Dahan-dahan, ngunit hayag ang intensyong salakayin siya. Sa mismong sandaling iyon, muling lumiwanag ang gintong sapatos. Nagsimulang bumalot ang liwanag sa katawan ni Lorna na para bang siya ay sinusuotan ng gintong balabal na gawa sa kabutihan. Naisip ni Lorna ang sinabi noon ni Maharlik. Kapag ang mabuti ay tumindig, kahit anong dilim ay kayang talunin. Hindi ko isusuko ang sapatos. Hindi ito para sa mga tulad ninyo na inuuna ang pansariling yaman. Ang kapangyarihan nito ay para sa kabutihan, hindi para sa kagahaman. Itinaas niya ang sapatos. Mula rito ay kumawala ang liwanag. Isang bugso ng gintong enerhiya ang bumalot sa buong bulwagan. Napasigaw ang mga aninong nilalang. Isa-isa silang napaatras, natunaw sa liwanag na tila alon ng araw. Maging ang mga sulo ay nawala at pinalitan ng liwanag mula sa sapatos. Ngunit ang itim na duwendeng engkantado ay hindi natinag. Itinaas nito ang kanyang tungkod at pinakawalan ng isang itim na kidlat. Tumama sa lupa at nabiyak ito. Tumindig ang isang dambuhalang nilalang na tila gawa sa putik, bato at anino. Isang aninong higante. Kung kabutihan ang armas mo, tapatan natin ang puwersa ng kasamaan, sigaw ng duwende. Sa gitna ng kaguluhan, naalala ni Lorna ang dahon ng diwa, ang regalong iniwan ni Maharlik. Dahan-dahan niya itong inilabas mula sa kanyang bulsa at sa sandaling inilapit niya ito sa kanyang mata, bigla siyang nakakita ng katotohanan. Ang dambuhalang anino ay hindi totoo. Ito'y ilusyon lamang na pinapalakas ng takot. At si Rodolfo, bagamat nakagapos, ay may manipis na tali lamang nagawa sa damo. Lahat ng ito ay pinalakas ng panlilinlang. Hindi kayo totoo. Kasinungalingan lang kayo ng takot, sigaw ni Lorna. Nilakasan niya ang loob at tumakbo palapit kay Rodolfo. Iniwasan ang higanting nilalang at sinaksak ang sinabihan ni Maharlik na ugat ng anino, isang puting bato sa gitna ng bulwagan. Nang tamaan ito, nagliyab ang buong paligid. Ang aninong higante ay sumabog sa ulap. Ang kadiliman ay napalitan ng gintong liwanag. Ang sapatos ay naglabas ng isang malakas na alon ng enerhiya na tumama sa itim na duwende. Argh! Sigaw ng duwende habang natutunaw ang kanyang katawan sa liwanag. Hindi pa ako tapos. Babalik ako. Sa puso ng inggit, muling iiral ang dilim. Huling sigaw nito bago siya tuluyang naglaho. Napayakap si Rodolfo kay Lorna. Salamat, Lorna, kung wala ka. Hindi ko hahayaang mawala ka sa akin, sambit ni Lorna habang umiiyak sa tuwa. Sa harapan nila ay muling lumitaw si Maharlik, may ngiti sa kanyang mukha. Pinatunayan ninyong ang gintong sapatos ay nasa tamang kamay. Hindi kapangyarihan ang sukatan ng katapatan, kundi ang handang isakripisyo para sa minamahal. Itinaas ni Maharlik ang kamay at muling binuksan ang lagusan pabalik sa ibabaw ng lupa. Pagahon ng mag-asawa mula sa lagusan, ibang-iba na ang tanawin. Ang paligid ng kanilang bahay ay tila binasbasan. Ang mga pananim ay yumabong. Ang mga kahoy na dati tuyo ay nagbunga. Ang mga kapitbahay ay nagtakang bumisita
at nakita ang liwanag na bumabalot sa paligid ng kanilang tahanan. Si Kapitan Greg kasama ang ilang pulis at mamamahayag ay humingi ng paumanhin sa kanilang maling akala. Nalaman na namin ang totoo. Ang taong si Apo Gubat ay nahuli sa kagubatan. Nahuling may mga gamit na pangkulam. Kayo pala ang pinuntirya niya. Ngumiti si Rodolfo. Ang kasamaan, kahit magtago sa dilim, ay laging natatalo ng kabutihan. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagkatalo ng itim na duwending engkantado. Tahimik ngunit masagana ang naging pamumuhay ni Rodolfo at Lorna. Ngunit alam nilang hindi ito pangkaraniwang katahimikan. Ito ay tila gantimpala ng kalikasan sa kanilang ipinakitang katatagan, pagmamahal at kabutihang loob. Ang kanilang bahay, na dati kubong lumang-luma, ay naging isang tahanang moderno, ngunit puno ng likas na kagandahan, paligid na may mga halamang namumulaklak, mga ibong tila laging umaawit, at punong hitik sa bunga kahit hindi panahon ng anihan. Ang gintong sapatos ay muling ibinalik sa altar, balot ng telang puti, bilang tanda ng respeto. Ngunit mula nang bumalik si Maharlik, hindi na ito muling nagpakita. Isang gabi habang magkasalo sa hapunan ng mag-asawa, nagsalita si Lorna. "Rudy, sa lahat ng nangyari, alam mo ba kung anong pinakamahalaga?" "Ano?" tanong ni Rodolfo habang nakangiti. "Yung kahit kailan, hindi mo ako iniwan. At kahit anong tukso, hindi tayo bumigay." Ngumiti si Rodolfo, hinawakan ang kamay ng asawa. Hindi kailangan ng kayamanan para maging mayaman, basta't may tapat na puso, sapat na. Hindi nagtagal, nagtayo ang mag-asawa ng karinderyang ginto, isang maliit na kainan sa gilid ng kanilang tahanan na libre para sa mga batang lansangan, matatandang kapos at magulang na walang makain sa isang araw. Ang pondo, hindi sa ginto, bagkus galing sa munting lupaing binunga ng biyayang iniwan ng sapatos. Araw-araw, may himalang anihan ng gulay at prutas, sapat para sa kanila at sa ibang nangangailangan. Mula sa pagiging basurero at basurera, sila ngayon ay ilaw at haligi ng barangay, tagapaghatid ng pag-asa at inspirasyon sa mga kababayan. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang naglilinis si Lorna sa altar, biglang lumiwanag muli ang telang bumabalot sa gintong sapatos. Mula rito ay muling lumitaw si Maharlik. Payapa ang muka at tila mas bata kaysa dati. "Mga anak ng liwanag, oras na para magpaalam." "Paalam?" tanong ni Rodolfo. "Ang gintong sapatos ay hindi maaaring manatili sa iisang lugar magpakailanman. Ipinagkaloob ito sa inyo sa oras ng kagipitan bilang gantimpala at pagsubok. Ngayon na nalampasan ninyo ito, panahon na upang ito'y muling ilipat para sa susunod na nangangailangan." Nalungkot si Lorna. "Mawawala na ba ito sa amin?" "Hindi ang sapatos ang tunay na gantimpala," sagot ni Maharlik. "Ang tunay na kayamanan ay nasa inyong puso, kabutihan, pagtitiwala, at pag-ibig." Itinaas ni Maharlik ang kanyang kamay at ang sapatos ay unti-unting naglaho sa liwanag. Ngunit sa altar ay naiwan ang isang munting kahon. Pagkabukas nila nito, laman ay isang gintong papel na may nakaukit. "Kayong dalawa ang pinatunayan ng liwanag. Mula ngayon, sa bawat mabuting pusong nangangailangan, kayo ang magiging tagapayo. Hindi sa mahika, kundi sa aral ng puso." Kasama rin sa loob ng kahon ang isang mutyang bato, kulay berde at ginto, na ayon kay Maharlik ay magbibigay ng proteksyon sa sino mang lalapit sa kanila ng may malinis na layunin. Mula noon, hindi na lamang si Rodolfo at Lorna ang kilalang dating basurero sa barangay. Sila ang naging simbolo ng kabutihang di matitinag, pagmamahalang di matitinag, at pag-asa sa gitna ng kadiliman. May mga tao mula sa malalayong lugar na bumibisita sa kanila upang humingi ng payo, tulong,
o inspirasyon. At bawat isa ay pinapauwi nila ng may baong pagkain, dasal